Mga kaharian sa pangkapuluang Timog Silangang Asya. Ang Timog Silangang Asya ay naging tahanan ng mga natatanging kabihasnan na nagbigay liwanag at kaalaman sa kasaysayan ng daigdig. Ang mga sinaunang kabihasnang ito ay nagtaguyod ng mga maunlad na lipunan at sibilisasyon at nag-iwan din ng permanente at makabuluhang ambag sa iba't ibang larangan. Balikan natin ang mga kaharian sa pangkontinenteng Timog Silangang Asya. Sa aral ng nakaraan, ating balikan. Pili sagot. Sa lahat ng kahariang tumanggap at nag-angkop ng impluwensyang Indian, ang imperyong ito ang maituturing na pinakatanyag. Ang naging sentro nito ay Cambodia. Takop nito ang bahagi ng Thailand, Laos at Timog Vietnam. Angkor o Khmer. Ito ang kahariang itinatag ni Yutong na nasa bahagi ng kasalukuyang Thailand ngayon. Ayutthaya. Namayagpag ang kahariang ito sa timog at gitnang bahagi ng Vietnam. Nakipagkalakalan ang mga tao rito sa mga Indian kung kaya't kumalat ang impluwensyang Indian. Makikita ito sa pagkalat ng wikang Sanskrit at relihiyong Hindu at Buddhist. Champa. Ito ang nagaharing dinastiya sa Burma o Myanmar mula kalagitnaan ng ika-16 na siglo hanggang 1752. Sa rurok ng pamamayagpag ng dinastiyang ito, tinagurian nitong pinakamalaki at pinakamalakas na imperyo sa kasaysayan ng Timog Silangang Asya. Tonggo. Itinatag ang kahariang ito sa katimugan ng kasalukuyang Cambodia, bandang 100 CE. Ibinigay sa mga pinuno nito ang katayuang banal o divine status bilang hari ng kabundukan. Hunan. Tapat-tapat. Itapat ang hari sa estrukturang kanyang ipinagawa at sa kahariang kanyang kinabibilangan. Si Bayan Naung ay nagpagawa ng Mahazedi Pagoda. Siya ay kabilang sa dinastiyang Tonggo. Si Jayavarman II ang nagpagawa ng Angkor Thom. Siya ay isa sa mga hari ng Angkor o Khmer. Si Khayanzita ang nagpagawa ng Shwedagon Stupa. Siya ay isa sa mga hari ng Pagan. Si Suryavarman II ang nagpagawa ng Angkor Wat. Siya ay isa sa mga hari ng Angkor o Khmer. Si Yutong ang nagpagawa ng Wat Prasi Sanpet, na kabilang sa kaharian ng Ayutthaya. Tatlong malalakas na imperyo ang naitatag naman sa pangkapuluang Timog Silangang Asya. #number decoding. Buuin ng mga salita. Gawing gabay ang mga bilang ng letra sa alpabeto. Srivijaya. Sailendras. Majapahit. Sa kasalukuyang Indonesia, nakabase ang mga kaharian ng Srivijaya, Sailendras at Majapahit. Ang mga kahariang ito ay mga sentrong pangkalakalan sa baybaying dagat na kung tawagin ay mga bansang thalassocracy na nangangahulugang pamamahalang pangkaragatan o rule of the sea. Ang thalassocracy ay tumutukoy sa isang estado na may kapangyarihang pandagat o isang imperyo sa dagat. Ang imperyong Srivijaya ay umusbong bandang ika-6 na siglo at tumagal hanggang ika-13 siglo. Ang kabisera nito ay Palembang.
sa timog silangang dalampasigan ng Sumatra. Ito ay nagmula sa isang malakas na lungsod-estadong Buddhist na kinabibilangan ng Sumatra, Ceylon, Java, Celebes, Borneo at timog ng Pilipinas. Ang terminong Srivijaya ay mula sa salitang Sanskrit na nangangahulugang dakilang tagumpay o dakilang pagsakop. Jinzu naman ang tawag ng mga manunulat na Tsino sa nasabing kaharian, na ang ibig sabihin ay distrito ng ginto o dalampasigan ng ginto. Ito ay sa kadahilanang nakilala ang Srivijaya bilang kaharian na mayaman sa ginto. Lumawig ang kapangyarihan ng imperyo sa ilalim ng pamumuno ni Jayanasa. Sumanib sa Srivijaya ang iba't ibang kaharian na nagpalakas ng kapangyarihan ng imperyo sa pangangasiwa sa daanang pangkalakalan na kung tawagin ay Ruta ng Pampalasa o Spice Route sa Malacca Strait. Buddhism ang pangunahing relihiyon sa Srivijaya. Ang paglaganap ng Budismo rito ay bunga ng paglalakbay ng mga mongheng Buddhist mula sa China upang mag-aral sa pamantasang monastic sa Nalanda sa Hilagang India. Dahil ang dinaraanan ng mga Buddhist mula China papuntang India ay ang Strait of Malacca, naging mahalagang sentro ang kaharian ng Srivijaya sa ruta ng peregrinasyon o pilgrimage route. Kadalasang nananatili ang mga Buddhist sa Srivijaya upang pag-aralan ang mga wikang Sanskrit at Malay bago tumuloy sa India. Ayon sa isang mongheng Tsino na si Yijing, mainam kung mananatili muna sa Srivijaya ang mga Buddhist pilgrims bago tumuloy sa India. Ang kapangyarihan at yamang dulot ng ruta ng Pampalasa ay naging ugat ng madalas na pakikidigma ng imperyo sa mga kalapit nitong kaharian. Ang imperyong Srivijaya ay pinabagsak ng imperyong Majapahit noong 1350. Kaharian ng Sailendras. Sa panahon ng pamamayagpag ng Srivijaya, ang pinakatanyag na pinuno ng gitnang Java ay ang mga Sailendras, na nangangahulugan sa Sanskrit na hari ng kabundukan. Ang Sailendra ay pangalan ng isang maimpluwensyang dinastiya noong ika-8 siglo sa Java, Indonesia. Kagaya ng Srivijaya, tumanggap din ang kaharian ng Sailendras ng Buddhism. Isa sa pamana ng nasabing kaharian ang monumentong Buddhist na tinawag na Borobudur. Ang mga angkan ng Sailendra ay naging kaanib ng Srivijaya. Naging mapayapa ang paninirahan ng mga Sailendra sa Java hanggang sa dumating ang pakikipagtunggali ng mga ito sa angkan ng mga Sanjaya na naninirahan din sa Java. Natalo ang angkan ng Sailendra at tuluyang lumipat sa Sumatra. Noong 1025, tuluyan nang nagwakas ang dinastiyang Sailendra. Ang imperyong Majapahit ay isang kaharihang Hindu sa silangang Java. Ito ang kahuli-hulihang imperyong Hindu na naghari sa Malay Archipelago. Simula noong 1293, pinalawak ng Majapahit ang kapangyarihan nito sa pamamagitan ng pagsakop sa mga teritoryong dating kontrolado ng Srivijaya at iba pang maliliit na kaharian. Itinatag ni Raden Wijaya ang imperyong Majapahit noong 1293. Tinalo ng Majapahit ang Srivijaya sa pamumuno ni Hayam Wuruk noong 1350 na 16 na taong gulang pa lamang. Si Hayam Wuruk ay kinilala bilang pinakamagaling na pinuno ng kaharian. Siya ay naging masugid na tagasunod ng Hinduism at Buddhism.
Pinalawak niya ang imperyo hanggang sa Moluccas, Timog Burma, Indochina na kinabibilangan ng Lao, Vietnam at Cambodia, kanlurang New Guinea, Sulu Archipelago at rehiyon ng Lanao sa Pilipinas. Nagbibigay ng tributo sa imperyo ang mga estado sa Timog Silangang Asya. Sa panahong ito, naabot ng Madjapahit ang rurok ng tagumpay sa ilalim ng pamumuno ng ministrong si Gadjah Mada. Subalit sa pagtatapos ng ika-15 siglo, hinamon ang kapangyarihan ng Madjapahit ng paglaganap ng pamimirata. Walang nakaligtas sa pamimirata kundi ang Malacca, isang daungang matatagpuan sa makitid na kipot na naghihiwalay sa Sumatra mula sa Malay Peninsula. Ang kahalagahan ng Malacca o Melaka ay makikita sa pagiging sentrong pangkalakalan nito. Ang huling hamon na nagpabagsak sa Madjapahit ay ang paglaganap ng bagong puwersa sa rehiyon, ang Islam. Subalit hindi mga dayuhan ang nagpatalsik sa Madjapahit, kundi mga Javanese na tumanggap sa relihiyong Islam. Habang ang buong Timog Silangang Asya ay nagtatatag ng kani-kaniyang imperyo, ang Pilipinas ay binubuo naman ng mga barangay. Ang barangay ang pinakapayak na anyo ng pamayanan na binubuo ng 30 hanggang 100 na pamilya. Ito ay may sistemang pampamahalaan, pang-ekonomiya at uring panlipunan. Sinasabing ang konsepto ng barangay ay hango sa pangalan ng sasakyang pandagat o balangay na ginamit ng mga Austronesian sa paglalakbay mula Timog China pababa sa Timog Silangang Asya at iba pang bahagi ng daigdig. Ang bawat barangay ay pinamumunuan ng datu. Ang mga barangay ay pinaniniwalaan ding kabilang sa mga partikular na alyansa. Ang alyansa ng mga barangay ay pinamumunuan ng lakan. Mas malawak ang teritoryo at mas komplikado ang sistema kapag pinamumunuan ng raha. Pinaniniwalaang pumasok ang impluwensyang Muslim sa Pilipinas simula 1380 CE. Ang kauna-unahang sultanato ay itinatag sa Sulu sa pamamagitan ni Abu Bakar, ang kauna-unahang sultan sa Pilipinas. Mula sa Sulu ay lumaganap ang Islam sa Mindanao sa pamamagitan naman ni Sharif Kabungsuan, bandang ika-16 na siglo. Ang impluwensyang Chino ay matatagpuan din sa kulturang Pilipino. Dahil sa maagang relasyong pangkalakalan, matagal nang may ugnayan ang China at Pilipinas. Sa katunayan, binabanggit sa Songshi, mga tala ng dinastiyang Sung, ang pagbisita ng mga Chino sa arkipelago at ng mga Pilipino sa China. Pili sagot. Ito ay kahariang kinilala bilang dalampasigan ng ginto dahil mayaman ito sa mina ng ginto. Srivijaya. Ito ay isang banal na kabundukan na kilalang pamana ng kaharian ng Sailendra. Borobudur. Nangangahulugan nitong pamamahalang pangkaragatan o rule of the sea. Thalassocracy. Ito ay isang daungang matatagpuan sa makitid na kipot na naghihiwalay sa Sumatra mula sa Malay Peninsula. Malacca. Nangangahulugan sa Sanskrit na hari ng kabundukan. Sailendra. Sino siya? Siya ang pinakatanyag na leader militar at punong ministro ng Imperyong Madjapahit. Sa ilalim ng pamumuno niya, naabot ng Madjapahit ang rurok ng tagumpay. Gadjah Mada.
Siya ang nagtatag ng kauna-unahang sultanato sa Sulu. Siya rin ang tinaguriang kauna-unahang sultan sa Pilipinas. Abu Bakar. Siya ang nagtatag ng Imperyong Majapahit noong 1293. Raden Wijaya. Ayon sa kanya, mainam na manatili muna sa Srivijaya ang mga peregrinong Buddhist o Buddhist pilgrims bago tumuloy sa India. Yi Jing. 16 na taon siya nang matalo ng Majapahit ang Srivijaya sa kanyang pamumuno noong 1350. Hayam Wuruk. Simulan ko, tapusin mo. Ang mga sinaunang kabihasnang nabuo sa Insular Southeast Asia ay ang mga mahalaga ang papel na ginampanan ng mga pinuno ng kabihasnan sapagkat ang mga katangian ng kabihasnan sa Insular Southeast Asia na aking hinahangaan ay dahil